Magandang umaga po. Muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay 9 AM, May 19, araw po ng linggo. Siguro po, karamihan sa atin ay napanood po sa YouTube o sa Facebook yung yung kabit sila, yung kabit may relasyon sila pero parehong may asawa. Tapos nagsiping sila, tapos hindi na naghiwalay. Napanood po siguro natin. Pero po, nag-viral yun na namatay pa lang pareho. Tapos, kahapon po, lumabas yung balita na hindi pala totoo. Hindi totoo daw. Bahala sila. Hindi totoo dahil, bakit may video ganon? Ano daw po, para yung vlogger na yan para kumita, parang script. Hindi dito yon sa Pilipinas, pero hindi ko na banggitin kung anong bansa. Pero may nagbulgar po kahapon na hindi pala totoo. Tapos kahapon po, paghapon kasi mga patay na oras yung alas 3 dito sa mga business na ganito restaurant, wala pong gaanong customer dito sa mga kasamahan ko po dito sa Dells. Nagpintuhan kami. Ando si Liza, si Corey, si Nelson, si Anse, si Jasper. Ayun, kasama namin si Is, mga helper po ng kitchen. Kakwentuhan po nila yung lingkod na hindi pala totoo yan. Gusto ng vlogger na kumita. Sabi ko, ganoon talaga, bahala sila kung totoo man o hindi. Pero nagtanong po sila sa akin kasi alam nila na nagpo-post po ako sa Bible, salita ng Diyos. Tinatanong po nila ako na totoo ba na mangyayari yon? Pwedeng mangyari yon, Chef Roy, totoo ba? Karamihan sa kanila nagtanong sa akin. Kasi nga, hindi pa totoo yung viral na yun . Hindi na naghiwalay, nag-lock. Yung magkabit na yun, yung kabit may relasyon sila pero may asawa. Hindi pala totoo, pero halimbawa ba, Chef Roy, tanong nila sa akin, bituhan kami, magkasama sa work din sa Dells. Halimbawa ba, Chef Roy, kabit, tapos may ginawang kalokohan sila, gano'n, nagsiping sila. Pwede bang mangyari yon? Ang sagot ko naman po ganito. Sabi ko, pero hindi ako kumuha ng Biblia kasi pag kumuha ng Biblia ng gahapon, pagbalik ko, baka hindi nila ako hintayin. Baka wala nang umadat na kasi gano'n yung pag-Biblia ko kunin, parang takot sila. Makakaramihan, gano'n. Baka may madat na isa na lang. Ngayon po, i-content ko. Sabi ko naman sa kanila na, yung basahin ko. Panoorin lang ninyo. Ngayon po, ito, binasa ko. Ang tanong po ninyo, nabanggit ko rin pangalan ng mga kasama ko work. Kung hindi man totoo yon, yung nag-viral na yon, kung gimmick lang, script lang para kumita yung vlogger, kung gano'n yung may asawa, may relasyon sila, kabit, ang tawag noon, kalaguyo man o kabit, pwede bang mangyari yung gano'n na hindi na maghiwalay? Pwede po. Pero hindi ko alam kung may nangyari ba, pero pwede kasi po. Unahin po natin yung dalawa pong klase na pwede mangyari yun. Pangalawa po, patunayan natin yung lingkod yan na sa Biblia nakasulat din naman yung mga kulam, barang. Gumagamit ng orasyon yan galing kay Satanas. Baka ang asawa ng isa sa kanila ay may kulam o barang o may orasyon kay Satanas, yung mihika. Kung naman ang Diyos po ang magkaloob, pwede mangyari. Dahil ang Diyos po walang imposible, parusahan ang mga nagkasala. Hindi po alam ng Diyos yun lahat ng ginagawa natin. Pwede mangyari pala yun. Mag-lock, hindi na maghiwalay. Pwedeng gawa ng Diablo, pwedeng gawa ng Diyos. Pareho po natin yung talakayin.
unahin po natin ang gawa ng Diyos na pwedeng mangyari. Ganito po yun, ha. Basahin ko po sa inyo, pakinggan natin. Basahin ko po sa inyo, Kawikaan 6:26 hanggang 29. Maiksi lang po ito sa Kawikaan kasi maiksi lang ang mga talata doon. Kawikaan po, magtandaan, Kawikaan 26, ay Kawikaan 6:26 hanggang 29. Ganito po ang sabi. Babaeng masama ay maaangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bunga ay kasalanan sa buo mong buhay. Okay? 27. Kung ang tao ba ay magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya'y di masusunog yan? Okay. 28. Kung ang tao ay tatapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? 29 po. Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa, tiyak siyang magdurusa pagkat ito'y masama. Aba, salita po ng Diyos yan. So, nasagot ko na yung tanong na pwede. Yung number 1 noon, yung Diyos ang magdesisyon. Pwede. Pwede ngang maglaho kayo pagkatapos eh. Pagkatapos niyo magsiping eh, aksidente kayo. Eh, kasi nga, kalaban kayo ng Diyos eh. Parang kayo may asawa. Kasi magkalaguyo kayo, magkabit kayo. Pwede. Mamalasing kayo. Pwede. Kasi nga, galit ng Diyos. Pero po, yung sinasabi ko mangkukulam, mambabarang at gawa naman ng Satanas, baka naman, nakwento, baka naman yung kabit sila, magkalaguyo sila, eh, baka naman ang asawa isa doon. Mangkukulam o kaya may lalapitan na mangkukulam na kaibigan. Basahin po natin sa ito po, kay Satanas po to ha. Pero sulat ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus sa Gawa, paliwanag ko sa iyo, Gawa 19:17. Kasi po, mayroon doong naglilibot na mga nagpapalayas ng masamang espiritu. Akala lang nila yon, nakapagpalayas sila. Pero, masyado silang confidence, masyado silang tiwala sa kanilang sarili. Hindi nila alam na ang masamang espiritu para napapalayasin na mas malakas. Kasi ang masamang espiritu hindi magkamukha ng lakas. May mahinang klase, may masama. Kasi may pinuno yan eh. Satanas sa pinuno. So, sobrang lakas yun. Eh, nakipag-usap nga sa Diyos yun eh. Sobrang lakas. Pero yung mga mahihina espiritu, takot sa Diyos. Takot sa mga lingkod ng Diyos. Sabi ng nagkapalaya sa masamang espiritu, hindi ko lang pong habain pagbabasa dito ha. Pero ikwento ko lang. Pero babasahin ko rin yung karugtong tungkol sa mga yung yung tanong sa akin na pwede bang mangyari kulam o barang na hindi maghiwalay ang magjowa. Ganito po 'yon. Masamang espiritu pinapalayas ng albularyo man o nagpagaling-galingan, masyadong malaking tiwala sa kanyang sarili, hindi naman pala niya kaya. Pinapalayas niya po ang masamang espiritu na sumanib sa tao. Nakasulat po dito. Pero sinabi niya, ganito magpapalayas niya, masamang espiritu, lumayas ka dyan sa pangalan ng Panginoong Hesus na pinaglilingkuran ni Pablo. Ang sabi ng masamang espiritu, sumagot, kilala ko si Hesus at kilala ko rin si Pablo, pero ikaw hindi kita kilala. Nilundag sila ng masamang espiritu. Marami sila. Natalo sila, binugbog sila. Bugbog sirado sila sugatan at hubad na tumakbo. Napahiya. Di basahin ko po ang karugtong. Gawa 19:17. Ito po ang karugtong. Marami sa mga dumating ay sa 17 po natin umpisahan. 19:17. Nabalitaan iyon ng lahat ng nakatira sa Efeso, maging Hudyo o Hintil, kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga
sumasampalataya ang dumating at naghayag ng mga dati nilang gawain. Marami sa mga dumating gumagamit ng mihika. Ano po yung mihika? Dasal. Dasal. Di sa Diyos. Mihika, dasal. Ang tinatawag nila si Satanas. May aklat sila din. May aklat din sila. Ituloy ko ha. Marami sa kanila ang gumagamit ng mihika, ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Ang kabuuhan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong kapangyarihang at paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. So, mayroon po pala talaga na gumagamit ng mihika na nagdadasal. Ang dinadasal nila si Satanas. Nakalagay po dito sa Bible, hindi ko na po habaan, ang mga mangkukulam at mga manghuhula, ang mga kumakausap sa mga espiritu ay kalaban po ng Diyos. Mga salamangkero, kalaban po ng Diyos. Gumagamit sila ng mihika. Dasal po ang kanilang kinakausap sa Satanas. So, totoo po yung barang at saka kulam. Totoo po. May sumuko kay Pablo noon. Paano yung hindi napuntahan ni Pablo? Ang lawak ng daigdig na yan. Paano? Kaya hanggang ngayon po, mayroon yan. Mayroon yan. Pero hindi yan tatalab kung talagang mananampalataya ka. Pero kung talagang may asawa kayo, tapos may kabit ka, tatablan ka. Yun. Yun po, nasagot ko po yung tanong na totoo bang mangyari yon. Totoo po, mangyari yon. Dalawang paraan po pwedeng mangyari yon. Gawa ni Satanas sa pamamagitan ng orasyon ng mga mangkukulam, ang mabarang, at pwede rin mangyari yon, galit ng Diyos. Muli pong iyong lingkod, si Ship Roy. Kumusta po kayo? Ingatan kayo ng Diyos.